araw ay isang mag-asawa ang laman ng kalye. Habol ay kumita ng sapat na pera para sa kanilang pamilya. Puhunan nila ay ang kanilang galing sa pagkanta. Pero nabiyayaan man sila ng ganitong talento, isang bagay naman ang kapwa wala sa kanila, ang kanilang paningin. Paano nga ba sila lumalaban sa buhay kung ang tanging mayroon sila ay ang musika ng bangketa? Araw-araw, halinghina ng mag-asawang Nante at Ana Gusmo sa pag-aasikaso sa kanilang 4 na anak. Matapos masiguro na naisayos ang mga pangangailangan ng mga bata, oras na para magtrabaho sina Nante at Ana. Mula sa kanilang inuupahang maliit at madilim na kwarto, magpapasundo sina Nante at Ana Gusmo sa kanilang guide na si Kota. Ilan lang sina Nante at Ana sa mga bulag na nakatira dito sa tinatawag na Bulagan area sa Karangalan Village sa Pasig. Para mabuhay ng mag-asawa ang 4 nilang anak, kinakailangan na pareha silang kumayod sa pagtatrabaho. Mahal nila yung mga anak nila. Tapos nagsusumikap silang magtrabaho para mabuhay yung mga anak nila. Iniiwan nila yung mga anak nila sa akin. Bali ako nagbabantay. Pagkatapos, aalis na sila, pupunta na ng trabaho. Apat na taon pa lamang noon si Ana nang mahiligan niya ang pagkanta. Nag-aral sa National School for the Blind at doon din niya unang narinig ang boses ng kanyang mapapangasawa, si Nante. Simula noon, tanging pagmamahal nila sa isa't isa sa musika ang kanilang kinapitan upang tawirin ang hamon ng buhay sa kabila ng kinamulatang kapansanan. Sa loob ng 9 na taon, bagamat kapwa bulag ay naging laman na ng bangketa ang mag-asawang Nante at Ann. Tinitiis ang init at peligro sa araw-araw para magtrabaho sa lansangan bilang mga musikero. Wala nang halaga. Kapag nakarating na sila sa kanilang lugar na pagtutugunan, ihahanda naman ang kanilang guide na si Kotang ang mga gagamitin nila sa pagkanta sa kalsada. 2 taon daw nilang hinuhulug-hulugan ang second-hand na speaker, amplifier, microphone, gitara, at ang pasadyang donation box para hindi na sila rerenta ng gamit ng iba. Sa iba-iba kaming may pesto sa Maynila, kung saan-saan. Basta maraming pesto na puro kalye. Minsan, masisiraan ng gamit. Uuwi kami ng walang kita. Walang ginhawan sa pwesto sa bangketa. Mahirap kumanta kasi unang-una, usok, masasagap ng lahat. Isa yan sa nagiging dahilan para kakasakit kami. Kahit doble ang hirap para sa mga bulag na musikero ang ganitong klaseng trabaho, sinisikap ng mag-asawang ito na patunayan hindi lang sa paghingi ng awa ang tanging paraan nilang may kapansanan at kapos sa buhay. Hindi ko tinuturing na pamamalimos yung ginagawa namin pagtugtog, pagkanta. Kasi po, meron kaming talent na ipinapakita sa mga tao na kung sino man yung humahanga, nagugustuhan yung mga kanta na naririnig nila na tinutugtog. Kusa sila nagbibigay dun sa donation box. Isang lumang kanta na malapit sa puso ni Ana at paborito nilang tugtugin ng asawa ang pumukaw ng pansin sa halos lahat ng dumaraan at nakikinig. At habang kumakanta sila nitong Pebrero sa loob ng palengke ng Pasig, isang napadaang lalaki ang napahinto at kumuha ng video gamit ang kanyang cellphone. Namalengke kami ng wife ko, sinamahan ko siya. Habang naghihintay ako sa isang sulok, narinig kong may boses na kumakanta, magandang tinig. Napansin ko rin doon sa aking pakikinig na bukod tangi siyang bulag na may kaboses ni Karen Carpenter. Dapat nga recording artist siya eh. So, kaya gumagawa ko ng paraan, in-upload ko tuloy sa YouTube at saka sa Facebook. Agad na naging viral sa YouTube at Facebook ang video ni Ana na sintinig daw ng sikat na singer na si Karen Carpenter.
At napalabas din sa balita ang nasabing video. Nakakatuwa, hindi mo maintindihan. Nakakataba ng puso na may taong nagmalasakit sa'yo tapos na-appreciate din ng mga ibang tao dahil dun sa mga comments na natatanggap mo. Bagamat ang mga paghangang ito ay nagpapataba ng puso nila bilang musikero, realidad pa rin sa buhay ang nagpapadilim pag-uwi sa kanilang tahanan. Bukod sa hikahos pa rin, sa paghahanap buhay, malaking pabigat ngayon sa mag-asawa ang kasalukuyang sitwasyon ni Ana sa kanyang kalusugan. Ay, nabigla ako kasi yung problema talaga namin tungkol sa pinansyal. Sabi ko, pero okay na sana yon kasi nga nakakaraos naman kahit paano. Tapos dumating pa yung ganyang problema. Talagang nabigla talaga ako, parang hindi ko matanggap. Bagamat na operahan sa Rizal Medical Center sa Pasig, sinabi ng doktor na may breast cancer si Ana at kinakailangan din na tanggalin ang kanang dibdib para humaba pa ang kanyang buhay. Pangarap ko, ano man ang mangyari, gusto kong matupad yung pangarap ko, mapatapos ko yung mga anak namin. Magkaroon ng kahit na maliit na bahay lang na masasabi nilang kanila. Hindi kagaya ngayon ng upahan at saka yung marinig talaga at makita nila ako sa entablado. Yun. Kasi parang malungkot naman yata ako kung ano man ang mangyari. Iiwan ko yung anak ko na. Diyan kumakanta lang yan kung saan-saan. Gusto ko mawala man ako, meron akong maiiwang alaala dun sa mga bata. Sa kasalukuyan ay patuloy na umaasa ang mag-asawang Nante at Ana sa maliit na halagang kinikita sa pagkanta, alang-alang sa kinabukasan ng kanilang inspirasyon na nagbibigay liwanag at kulay sa buhay ni Nante at Ana. Anumang dilim ng pagsubok na kinakaharap nila sa ngayon.